Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. Ito, matindi na naman mga kaibigan ang mga banat nitong si Senador Attorney Robin Padilla. Attorney nga ba? Sapagkat abogado na naman ho ni Kibuloy. Tagapagtanggol ni Kibuloy. Huwag po nating kaligtaang panoorin sapagkat ito ay mainit-init pa. Katatapos lang ho ng kanyang press conference diyan po sa Senado. Itong si Robin Padilla at mayroon pong pangaral sa atin sa taong bayan. Naku po, hindi ko alam kung maiinis kayo dito at baka pag napanood nyo ito ay sabunutan nyo. Sapagkat ang nilalaman ho ng video na ito ay naku po, matindi. Matinding ika nga po'y hindi alam siguro ang sinasabi nito o hindi alam ang mga ginagawa sa harap po ng camera. Sino ito? Siyempre, si Robin Padilla, mga kaibigan. Tuklasin po natin, alamin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nagpapaalala mga kaibigan, kung pwede lang. Patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nasa ganon, lubos po nating maunawaan. Kaibigan, samahan niyo po akong panoorin. Lagi kong pinakikiusap, sana itong mga nagaganap sa bansa natin, wag nating kalilimutan ang saligang batas. Kailangan meron tayong due process sa lahat ng bagay. Sayang naman kung meron tayong mga ganitong mga pangyayari na may mga nagrereklamo na galing pa sa malalayong lugar. Hindi natin to kailangan sa ngayon. Sana maayos itong issue na to. Kasi ano ba to? Sunod-sunod na ang reklamo walang due process. Hindi maganda yon para sa bayan natin na may sumisigaw na hindi sila nakakuha ng hustisya. Sana matapos na yan. No? Hindi yan healthy para sa atin, lalo ngayon. Kailangan lahat ng tao sa Pilipinas may due process. Alam nyo kasi, yung mga ganitong bagay, katulad ng una kong interview sa inyo, sana naiwasan yung mga ganito na mga ganap. Pwede namang ginawang matahimik. Eto tayo ngayon. Dagdag budget na naman ito sa mga kapulisan, sa kasundaluhan. Siyempre, may task force. Hulihin si Pastor Kibuloy. Hindi lahat ito pabor sa kaban ng bayan. Sana, pero nandyan na yan. Meron ng operation. Sana lang nagdasal po tayo na walang mangyaring violent. Sana maging mapayapa. Kasi katulad ng sinabi ko nun, napakahirap na pagsamahin natin sa issue na to ang faith at politics. Ang hirap po niyan. Kumbaga, ang daming taong masasaktan dito sa issue na to. At pananampalataya yun. Mahirap tayong maipit sa gitna pagka pinag-usapan ng pananampalataya. Kasi ang dami na po dyan, ang dami nang naging nagdikit, ano na siya, yung kaso ni Pastor kasi, nag-domino na, umabot na hanggang sa SMNI, Freedom of the Press na. Isang programa lang yung sinasabi na nagkaroon ng pagmamalabis, pero yung buong istasyon ng tinanggalan, yung mga ganun ba? Asan ang due process na naman nun? Kaya sana nga, ang pakiusap ko, wag natin
kung politika ang issue natin kay Pastor, wag natin idama yung religion. Kasi wag, never nating itatouch ang religion. Nakakatakot yan na pakialaman natin. Sabihin, sana, yung mga ganitong bagay, wag na nating palakihin ba? Yung mga supporter ni Pastor, natural lang di silang makapagsalita dahil sa kanila, pakiramdam nila, naapi yung kanilang pastor. Wag lang sana, pakiusap lang natin dito sa mga kaibigan natin, maging kalmado po kayo. Hindi solusyon ang karahasan. At tandaan po natin, si pastor ay lingkod ng Diyos. At ang kanya pong dinadanas ngayon, isang pagsubok. Isang pagsubok sa kanyang pananampalataya at sa pananampalataya ng tinatayuan niyang relihiyon. At isang bagay ito na nagpapatunay na kapag malapit tayo sa pagsubok, ibig sabihin malapit tayo sa Diyos. Alright, shoutout po sa lahat mga kaibigan. Palakpakan muna tayo. Pampagana lang ho. Muling umutlaw. Saan kagaling Robin Padilla? At bigla kang umutlaw? Bigla kang lumitaw. Nako po. Ay talagang, ang sabi nga niya, ulitin ko, kailangan ng due process. Lahat ng tao dapat may due process. Abaya talagang, yan po si Attorney Robin Padilla at abogado ho, Nicky Buloy. Yan po ay senador, Nicky Buloy, hindi ho, senador ng Republika ng Pilipinas. Mga kaibigan, binigyan ho ng boto ng milyones ng taong bayan, pinahiram sa kanya ang kapangyarihan, but upang magsilbi ho sa Republika ng Pilipinas ng patas, walang kinikilingan. That's why napag-alaman po natin dito po sa kinakaharap na kaso ni Kibuloy, ay si Kibuloy lang po at pinatunayan niya ang kanyang pinagsisilbihan. Bagkus datapwat na sabi ko, hindi po ito ikangay senador ng Republika ng Pilipinas. Ito, talagang ay marami ang sinabi niya dito, due process. Dapat sinabi mo para may dating, Robin Padilla. Dapat dinagdagan mo ng ganito para naman medyo maganda dating. Talagang mukha kang attorney ang datingan. Dapat ganito. According to Revised Penal Code, Article 6, verse 24, ay due process. Dapat ganyan ang sinabi mo, Attorney Robin Padilla. Muli kong ulitin. Tuturuan kita para naman yung pagiging attorney mo, Nicky Buloy, ay talagang kapakipakinabang, at nagmumukha talaga na isa kang attorney, Nicky Buloy. Ganito, according to the Revised Penal Code, Article 6, Timoteos 5:6, talata 23, due process ang kailangan lahat ng tao. Yan dapat. Yan dapat ang ginawa mo, Robin Padilla. Pasensya na mga kaibigan. Kung tayo medyo napapa-smile, dahil sabi ko nga sa inyo, pag tayo ay nagtatalakay, ay nagbabase po tayo sa bulong ng video ng ating pinakita, pinanood po sa inyo, ay katawa-tawa naman po itong video na ito. Kaya samahan po natin ng counting smile. Diba? Ang galing niya. May mga due process pa. Madaling bigkasin, mga kaibigan. Napakadaling bigkasin, magaling magbigkas ng due process nitong si Robin Padilla. But hindi po niya alam kung ano ang nakapaloob sa due process. Hindi niya po alam kung ano ang panuntunan, kung paano ika nga po'y ipatupad ang due process at kung sino ang dapat bigyan ng due process. Sabi nga tayong lahat ng mga Pilipino mamamayan,
kailangan ng due process, mabigyan ng due process. Nananawagan po siya. Ayaw ko na sanang talakayin to eh. Ito po yung mainit-init pa na katatapos lang na press conference po kaninang umaga. Nitong tanghali na po. Pala, I'm very sorry. Nitong si Robin Padilla. Mahaba po to. Ba dito po tayo nag-focus sa nga po sa kaso ni Kibuloy sapagkat napasamaw sa kanyang press conference. Wag na wag niyong gagalawin. Wag na wag niyong itouch ang relihiyon, sabi niya. Ay pinatutungkulan ng relihiyon ni Kibuloy. Wag na wag niyong gagalawin. Sinasabi niya, napakadelikado pag ginalaw ang relihiyon. Pag usapang relihiyon, wag na wag daw gagalawin. Aba, saan kaya? Tama nga ito. Ay senador kung tawagin. Ba't ang buhok, ang ulo ho, ay patubuan lang ng buhok, mga kaibigan, Gawa na nga ang argumento niya dito. Ay hindi po katanggap-tanggap yan, mga kaibigan. Maniwala po kayo sa hindi. Basis man kayo o sino man kayo. Nasasabihin niya na wag galawin, wag itouch itong pagrelihiyon, ang usapan. Diyos ko po, Rodi. Ay ano ang pumasok sa kukote nito? Tayo ba'y binubudol nito sa kanyang mga pananalita? Porque ba relihiyon? Ang gusto kong ipunto, bakit ayaw niyang ipagalaw at nakakatakot, huwag isama sa mga ganitong isyo kapag usapan na ay religion? Bakit ka matatakot diyan? Pare-parehos lamang tayong tao. Pare-parehas lang ating kinakain. Ilang daang taon ba ang buhay mo? Bago kayo ka nga pumunta sa langit, pare-parehas lang po tayo. Bakit ka matatakot kung ano marilihin yan? Ano ang pumasok sa kukuti dito ni Robin Padilla? Ang gusto kong linawin, mga kaibigan, ang gusto kong ipunto, porque ba ikaw ay isang may sinasaniban na relihiyon o anumang pastor ka o anumang uri ka ng relihiyon, katulad dito si Kibuloy? Kasi usapang Kibuloy dito di ba? Ay kahit nakakumit ka, kahit nakagawa ka ng anumang kasalanan na ikaw ay suspek o iniimbestigahan, ay hindi mo pwedeng galawin dahil pumapasok doon yung sinasabi mo, Robin Padilla. Wag na wag niyong gagalawin pagdating sa relihiyon. Ligtas pala kapag ikaw ay kasapi ng isang religion. Kahit anuman o suspek ka, hindi ka pwedeng imbestigahan. O anumang nagawa sa iyo na may ebidensya, ikaw ang tinuturo. Hindi ka pwedeng imbestigahan. Hindi pwede kang itouch according dito kay Robin Padilla. Dahil, sabi niya, wag na wag. Takot na takot siya That's why yan ang ina-apply niya dito kay Kibuloy. Mga kaibigan, ang kanyang amo. Mga kaibigan. Di ba? Naku po, matindi ito. Kaya sabi ko nga ayaw ko na sanang talakayin to. Kaya lang ay marami po nagre-request at nag-send ng message sa akin. Sabi nga, bumanat na naman daw. Ito nga si Robin Padilla. Bakit ano ka kung banat? Ito, huwag daw pakikialaman na relihiyon. Tapos nagpa-press conference. Ay tinignan ko ang laman. Basura ang laman. Basura ang laman. Nandyan na naman yung due process na lagi niyang sinasabi. Madali niyang banggitin ang due process, but hindi niya alam kung ano at sino, kanino dapat ipadupad ang due process. Sabi nga lahat tayo, ay kung i-explain ko isa-isa, hindi man tayo abogado, at alapaunahan ko kayo, baka sabihin mo ako'y nagmamarulong, nagmamalang, pasintabi ho. Ay kahit hindi po tayo abogado, karapatan po natin magsaliksik. Kung marunong po tayo at masipag magsaliksik, ay magkakaroon po tayo na po idea kung ano ang karapat-dapat natin ibigay sa mga argumento na pinalalabas nitong si Robin Padilla. Pero bigyan po natin ng part ito, medyo mahaba na, mga kaibigan. Maliwanag po dito. Ang mga sinasabi niya, isang basura po para sa akin. Muli po diyan po sa comment section. Kayo na po ang bahala magbigay
ng inyong public opinion. Isang punto de vista, mga kaibigan. Isang like lang po. Bye-bye. Palakpakan.